naninigas, Uy! nanginginig, at walang tigil na nangingisay na nadatnan ang 3 binatang ito. Taga saan kayo itong mga to? Loh. Dali nila kayo sa ospital. Ang isa sa kanila, kahit hirap ng kontrolin ang pangingisay, pilit pa rin bumabangon. Baka mag-zombie na yan. Habang ang isa pa, nawalan naman ng malay at nagsuka. Ay! Nagsuka na. Ayun o, bula na yung isaw. Patagilid ninyo, patagilid. Malulunod yan kung sa ganyan. Parang inatake na hindi mo malaman. Kala nga namin lasing mo. Mahirap dito, baka nakadrugs. Ayun na nga. Yun nga, baka nagurkos. Nakababahala, bakit bigla-bigla at sabay-sabay silang nangisay? Dali nila kayo sa ospital. Baka mag-zombie na yan. 3 lalaki sa Puerto Princesa City sa Palawan, sabay-sabay na bumagsak at nangisay pa. Ang itinuturong dahilan, itim na sigarilyo. Ano ito? Nangyari ito sa Puerto Princesa City sa Palawan at ang isa sa mga nasa video, tiga-barangay Mandaragat, 17 anyos, menor de edad, pero pumayag siya at ang kanyang pamilya na magpa-interview sa kondisyong itatago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Aaron. Bibili lang daw sana si Aaron ng sigarilyo nung lapitan siya ng isang lalaki. Kakilala po namin yun pero hindi po namin kaibigan. Sabi niya, huwag na daw po kami magbili ng sigarilyo. Kaya bibigyan niya lang daw po kami ng sigarilyo. Pero ang sigarilyong inalok daw sa kanya at sa isa pa niyang kaibigan, hindi raw yung tipikal na nabibili sa mga tindahan. Ordinaryong lang, sigarilyo, pero kulay itim po siya. 10 piso po niya sa amin. Dahil unang beses daw ni Aaron na makita ang sigarilyo na yon, naengganyo siya. Gusto lang po namin tikman yun. Yung binigay niya po sa amin, may sindi na po. Yung nag-alok po sa amin, siya po yung unang nag-hits ng sigarilyo. Sabay ako po, sunod po yung isang kasama ko. Pero ilang sandali lang, matapos nila itong hit-hitin, Yung katawan namin parang nag-clamps, bigla po kami bumagsak. Hindi na po makontrol yung sarili. Yung parang yung may pumipigil sa katawan mo po. Uy! Dali nila kayo sa ospital. Nakikita ko po maraming tao sa paligid. Yung katawan lang po yung hindi ko makontrol. Napili niya magtayo. Baka mag-zombie na yan. hanggang sa may dumating na ambulansya para sila'y saklolohan. Hindi yan sila na-aksidente. Mga nakaano lang yan. Tambay lang yan dyan. Oh. Bigla na lang nagbagsak. Sabay-sabay pa man din sila. Sina Aaron agad isinugod sa ospital. Nung nahimasmasan, agad niyang inalala ang itim na sigarilyo na ipinahit-hit daw sa kanila. Ang tanda niya, ang tawag daw sa sigarilyong yon, tuklaw, dahil tila may taglay raw talaga itong kamandag. I devil smoke. Sa pagsasaliksik ng aming team, na lamang ang hinit-hit di umano ni na Aaron, isang klase ng tabako na tumutubo sa bansang Vietnam na ang tawag tuklaw. Ang tuklaw po ay isang halaman, kaparehas po siya ng ating tobacco dito. Pero ibang species po, Nicotiana rustica po ang pangalan. Wala po ito sa Pilipinas. Ang native na distribution po ng Nicotiana rustica ay sa South America. Dito po sa Asia makikita siya, particularly sa Vietnam, sa Bangladesh, saka sa India. Ang tuklaw po ay ginagamit talaga para sa smoking. Kung ikukumpara po natin yun sa ordinaryo na sigarilyo, para siyang nanigarilyo ka ng more than 20 sticks ng cigarette a day. Sa 1 gramo lang po yun. So, ganun ka-concentrated. Kapag hininga natin siya, didiretso po yun sa utak. Lolokohin niya yung utak natin para mag-release ng feel-good hormones. So, isa po dito yung tinatawag natin na dopamine. Kaya po nakaka-addict ang nicotine. Wala pang batas na nagbabawal ng paggamit ng tuklaw dito sa Pilipinas. Dahil sa taas ng nicotine content nito, ang sobra-sobrang paggamit ng tuklaw maaaring magdulot ng pagsusuka, Ay, nagsuka na. pagkahilo,
o hindi kaya pagkawala ng malay. One of the possible side effects could be seizures. Pag first-time takers, the toxicity may be more excessive for you compared to somebody who already smoked nicotine. Seizure is the hyperexcitation nga of yung mga neurons natin in the brain. Nagkakaroon din ng changes in yung pag-movement, consciousness, even behavior. When it comes to seizures, of course, we have to bring them to the hospital as quick as possible. We can lie them to the side and wait for it to stop, at the same time calling for help already. A typical seizure would last for less than 2 minutes, pero if it's 5 minutes, we consider it status epilepticus, which is very serious form of seizure na kailangan aggressively na i-manage na natin. Pero saan nga ba galing ang tuklaw na inalok kina Aaron? Ang lalaking di umano nag-alok nito kina Aaron, nakausap ng aming team. Itago natin siya sa pangalang Michael. Ayon sa kanya, hindi raw tuklaw ang kanilang hinit-hit, isang parang tabako na nakalagay sa botelya. Bumili po ako ng use sa tindahan. Nagkataon na rin po yun na dumating rin sila. May dumating na rin na isa na may inabot sa amin. Hindi ko rin po alam kung ano yung ano nun, pero sa itsura lang po kilala ko. First time lang po na may nag-alok sa akin. Hindi po itim na sigarilyo yung ginamit namin. Ginamit po namin yung sa glass po na may parang tabako na itim sa loob. Para lang po siyang usok na sigarilyo, parang ganun po. Pero po yung lasa niya mapait. So may paglakad po namin ng mga ilang hakbang, bigla po kami nagbagsak kasi may nakita na akong tuldok na nagalapit na nagalaki. Ang pamunuan ng barangay Mandaragat agad nag-imbestiga. Wala po siyang maipakitang picture sa amin during that time. So kami po yung nag-search, pinakita namin sa kanya yung picture na ito at kinumpirma niya na ito yung kanilang ginamit. Ang ipinakita nila, yung tinatawag nilang vial. Mala cylindrical test tube ito na sa loob may damo. Depende po ito sa magiging content. Mani po itong mas malaki ang adverse effect. Kung hindi po tayo sanay sa gumamit ng mataas na nicotine content, ito po ay very disturbing. Samantala, habang ginagawa ang ulat na ito, ayaw pang magbigay ng opisyal na pahayag ang mga otoridad kung tuklaw o vial ba ang sanhi ng pangingisay ng mga binata, lalo't wala silang na-recover na ebidensya. Hindi pa po natin tuko yung laman. Meron na po tayong mga leads. Hindi lang po natin may divulge yung ibang information. At after po na makumpleto natin yung ating investigation, ay papaalam po natin sa ating mga kababayan kung ano po talaga yung nilalaman nitong vial at nitong sigarilyo. Yung dalawang minor, yun po ay nanindigan na ito ay kulay itim na sigarilyo. Ang isa naman ay umamin siya, yung item na yun talaga ang ginamit nila. Ang tatlo isinailalim sa drug test. Napag-alaman po namin na dalawa ang negatibo at isa yung positibo. Magkakandak po kami ng mga intelligence operation. I-identify po namin kung sino po ang nagpapadala, nagpapakalat nitong mga bagay na ito. Hihingi rin po kami ng tulong sa iba't ibang government agencies upang maiwasan na po, ma-eradicate na yung pagpasok at pagkalat ng mga ganitong bagay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bukod pa sa pag-alok ni umano ng tuklaw, na pag-alaman ng aming team na may iba pang reklamo laban kay Michael. Una, nariyang pinagbantaan di mano niya ang uploader ng nag-viral nilang video. May nagtitreat sa akin. May nag-chat sa akin na isa sa mga nangisay na pinapabura yung video. Nakipag-usap ako na huwag idama yung pamilya ko. Nag-blatter na agad ako. Wala po akong binabanta doon. Sinabi ko po sa kanya, pa-delete na lang po ng video. Marami po yung chat na kung anong pinagsabi niya sa akin. Nag-take daw po ng marijuana, ganun, sabi niya. Hinihira po siya. At sa video na kuha sa kanila, makikitang si Michael may gamit na motor na di umano nakaw. Nakilala kasi ito ng mismong may-ari ng nakapanood sa video. Na-confirm po natin na nakaw po yung motorcycle. Siya po ang suspect according po dun sa ating mga witnesses. So siya po ang papailan natin ng kaso. Di ko rin po alam na nakaw po yan. Gimbili ko po siya sa online lang rin. Gimbili ko po ng 8+. Nagtaka rin ako ba't bininta niya ng ganong kamura. Sa ngayon po is nakuhanan na po natin ng statements yung mga witnesses. And for filing na po yung kaso natin ng motor napping. Sana po hindi na maano ng ibang bata. Hindi na nila tikman yung sigarilyong ganun. Huwag tayo basta take ng kung ano-ano. Huwag basta-basta sumama sa mga kaibigan na hindi sila sigurado. Usok na inakala nilang laro. Apoy pala ng kapahamakan.
Dali nila kayo sa ospital. Kaya bago magpadala sa tukso, maging babala sana ito. Uy! Sa maling uso at maling mga kasama, ang isang hit-hit lang Ay! Nagsuka na. pwedeng maging huling hininga. Magsumbi na yan.